Bombo Business News. Taan po ng mahalagang papel sa pagpapalawak pa ng digital payments para po sa micro, small and medium enterprises. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner. Binigyan diin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mahalagang papel ng mga thrift bank sa paghihikayat sa maliliit na negosyante na gumamit ng electronic payments upang mas mapakinabangan ng digital banking. Sa naging general membership meeting ng Chamber of Thrift Banks, sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan na malaki na ang ambag ng thrift banks sa digital payment ecosystem. Mula sa mahigit 10 milyong InstaPay transactions noong Enero 2025, umabot ito sa halos 70 million pagsapit ng Disyembre. Katumbas ng 7 beses sa pagtaas sa loob lamang ng isang taon, gayunman, aminado si Tangonan na hindi pantay ang partisipasyon. Sa usapin ng QRPH merchant payments na mahalaga para sa micro, small at medium enterprises, 13% lamang ng system participants ang mula sa thrift banks. Dahil dito, mas hinimok pa niya ang mga thrift bank na hikayati ng mas marami pang MSME clients na gumamit ng digital payments, lalo na bilang mga tumatanggap ng bayad o merchants. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan. To be that business, number one, you have to be recruiting, onboarding merchants. Marami sila merchants eh. Yun yung customer base nila eh. So, I hope that they would recruit more, meaning onboard more merchants. That means merchants who accept QRPH payments, di ba? From coffee shop to a medium to large enterprise. And then also they encourage their customers to use it, diba? To onboard them in the digital. Then they will increase their contribution in the growth of QRPH. Samantala, inuulat din ni Chamber of Thrift Bank President Jaime Valentina Araneta na umabot na sa 1.38 trillion ang kabuuang assets ng thrift banking industry hanggang Disyembre 31 sa 2025, mas mataas ng 25% kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Araneta, nananatiling matatag at patuloy na lumalago ang mga thrift bank. Ngunit sa gitna ng mabilis na digital transformation at pagbabago sa regulasyon, kailangan anyang maging handa at aktibo ang sektor sa pagtugon sa mga hamon at oportunidad ng digital banking. Kinakatawan ng Chamber of Thrift Bank ang 36 thrift banks at mahigit 3,000 na sangay sa buong bansa. Isa ang Queen City Development Bank na bahagi ng Florete Group of Companies, ang proud founding member ng Chamber of Thrift Banks. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.